Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Dating PBA player, pinatulfo. Ang reklamo, pagbebenta ng mga pekeng luxury bag at relo. Rumble ng mga rider sa pulsa video. Ano kaya ang sanhi ng gulo? Eksklusibo! Sikat na tapsilogan sa Laguna, hinold up ng mga armadong lalaki. Matapos mag-viral ang pagtatalo ng isang motorista at traffic enforcer, panghuhuli sa bahagi ng kalsadang niya sa Pasay, nakupas ang dilaw na linya, pinatigil muna. DILG Secretary John Vic Remulla, diretsang inamin na posible siyang tumakbong presidente sa 2028. Zaldico, handa ron tumestigo laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung uusad ang impeachment ayon kay Mike Defensor. At eto na nga. BTS Army, hindi magkanda o gaga para makakuha ng ticket sa pre-sale ng BTS World Tour. Inaakusahang scammer ang isang dating PBA player at kanyang misis. Ipinatulfo sila dahil nagbenta raw ng 6 million pesos na halaga ng mga peking luxury bags at relo. Ang matindi pa, inalok pa sa biktima ang isang lote sa Batangas na nakapangalan naman sa ibang tao. Narito ang Frontline Report. Na po nagbenta. Yan, binenta niya yung road. Dala-dala pa ng online seller na si Judy Ann Valderosa ang mga luxury watch at bag nang dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senador Raffy Tulfo. Nabili raw ito ni Valderosa mula sa dating PBA player na si Edson Bonbon Batillier at misis niyang si Razzle Kate. Ang problema, nalaman niyang peke ang mga produkto. Ang kabuang halaga niyan, 6 na milyong piso. Kwento ni Judy Ann, nakilala niya ang mag-asawa nang maging customer niya sa online selling. Itinuturing niya rin daw na kaibigan ang mga batilyer. Ang galing niya kasi sir magmakaawa, ang galing niya makiusap, ganun. Tapos nagpapadala siya pagkain sa bahay, ganun. Nililigawan kayo sa... Opo. Para, ganun ang mga scammer, liligawan kayo para makuha yung inyong trust, yung confidence. Opo. Tapos lumalabas po kami paminsan-minsan, ganun. Kaya hindi ko po talaga So binarkada pa kayo? Opo. Grabe lahat. Siningil niya raw ang mag-asawa nang makumpirma niyang peke ang mga item. Nagbigay naman daw ng mga tseke ang mag-asawa pero tumalbog ang mga ito. Sinubukan ng programa na kunin ang panig ng mga batilyer. Pero nagpadala ng pahayag si Razzle Kate na binabayaran daw sana nila si Valderosa gamit ang isang lote sa Batangas pero hindi niya ito tinanggap. Kinumpirma naman niya ni Valderosa. Inilahad niya rin na may natuklasan siya kaya hindi niya kinuha ang lupa. Hindi po sa kanila nakapangalan. Pero, Binigay po sa akin, klowa pa po siya. so, magbigay sana siya ng titulo ng lupa na hindi sa kanila. Opo. O another kaso yun, nasa yung... Yes po. Nandiyan sa'yo? Opo, nasa akin. Uy, naku, patong-patong na kaso. Hoy, basketball player, yari ka ngayon. Scam. Panawagan naman ni Valderosa sa mag-asawang umunoy scammer. Russell, Edson, sana kausapin niyo ako ng maayos kasi ni isa wala kayong tinupad sa usapan natin. Binigyan ko kayo ng 9 months, paulit-ulit mo kong pinangakuan. Doon kasi yung binabayad niyo na lupa sa akin, walang matinong papel. Pinagastos mo lang ako, nagbayad ako ng agent, 50,000, pero wala palang papel. Ngayon, ipinipilit mo sa akin na ako yung umayaw. Hindi ako umayaw. Ikaw yung hindi maayos kausap. Nangako si Senador Tulfo ng tulong para masampahan ng kaukulang kaso ang mag-asawa. Payo naman niya sa mga pumapasok sa pagbebenta at pamimili ng luxury items. Mag-hire po kayo ng eksperto. Opo. Di ba? Na ipakita nyo muna Opo. sa isang eksperto. Bago kayo mag-list ng pera, sabi ng eksperto na, alam mo, 100 kung may kayo connect. Fake to, di wag nyo nang bilhin. Malayo na ako at may mga Rolex naman ako. Layo ng tingin ko, alam ko na fake yan eh.
Hinold up ang isang tapsihan sa Lumban, Laguna. Ang armadong suspect pinagmumura ang mga empleyado habang inaapuran na buksan ang kaha. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa pulsa video ang pagparada ng riding in tandem sa harap ng tapsiyan sa barangay Maytalang sa Lumban, Laguna kahapon ng madaling araw. Pumasok ang isa sa mga sospek, naglabas ng baril at nagdeklara ng hold up. Pilit niyang pinakuha ang kita ng kainan sa dalawang takot na empleyado. Walang tigil sa pagsigaw at pagmumura ang hold-upper. Sa gitna ng hold-upan, dumating pa ang isang lalaking staff ng kainan. Pero tila di niya agad napansin na hino-hold up na pala sila. Pinapasok ng hold-upper sa isang kwarto ang dalawang empleyado. Habang may isang nagbubukas ng kaha, binilangan pa ng hold-upper ang empleyado para magmadali. Tinangay ng hold-upper ang 13,000 pisong kita ng tindahan. Matapos niyan ay umangkas siya sa kasama niya naghihintay sa labas ng tapsiyan, saka sila tumakas. Ayon sa Lumban Police, walang masyadong tao noon sa lugar kaya ang kainan ang pinintirya ng mga kawatan. Kabubukas pa lang ng tapsiyan kaya wala ring customer na nadamay sa hold-upan. Ang sabi po ng iba, random lang na pinuntahan yon dahil nagkaroon po sila ng pest control nung araw na yon at wala pa pong masyado pang tao, kaka-open pa lamang po nila. May natukoy na raw na person of interest sa mga pulis base sa tulong na makakuha ng CCTV. Maharap sa reklamo robbery hold-up ang dalawang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ipinagpaliban ng Sandigang Bayan ang pagbasa ng sakdal kina dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa niya akusado sa flood control scandal. Tingin dyan ng prosekusyon, delaying tactics ito. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Valvez. Mon, bakit pinagpaliban ang arraignment? Julius, aabot pa kasi sa nasa 7 mosyon yung kailangan mo ng dinggin at desisyonan ng 3rd at 4th Division ng Sandigan Bayan na pawang inihain ng mga akusado para sa mga kasong malversation of public funds at graft kaugnay sa maanumalya at di umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nakasuot ng kulay dilaw na damit ng inmate, may bulletproof vest at nakaposas nang dumating sa Sandigan Bayan sa dating Senador Bong Revilla. Hindi tulad ng ibang akusado, wala siyang suot na face mask o anumang hoodie jacket para itago ang muka. Wala rin siyang imik nang subukan naming kausapin. Sir, how are you? Kumusta lang po kayo sa city jail, sir? Senator, anything you want to say? Senator Bong? Humarap sa 3rd Division ng Sandigan Bayan sa Revilla at 6 na iba pang akusado para sa kasong malversation of public funds. Kaugnay ito sa umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ngayong araw sana ang arraignment o pagbasa ng sakdal para rito, pero hindi ito natuloy dahil sa mga mosyong inihain ng mga akusado. Kabilang na riyan ang motion to quash information dahil hindi raw nasunod ang due process at lumalabas din na walang basehan ng mismong demanda. Our client did not receive a copy of yung makapal na complaint. All that we had received was yung motion to add additional respondent and additional evidence. And that was treated as a supplemental complaint. Tingin ng prosekusyon, delaying tactics lang ito ng depensa. Mas pinapatagal din nila nito ang pananatili ng mga akusado sa piitan. Pero paliwanag ng kampo ni Revilla, It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. Alam mo, pag na-dismiss at kinatigan kami ng court at, favorable sa amin yung... paglabas ng courtroom, muli kong sinubukang kausapin ng dating senador. Senator Bong, tingin mo may due process ba? At sabi po ng abogado nyo, wala daw due process na nangyari sa inyo. Do you agree? Sir, kumusta naman? Kumusta lang stay mo sa kulungan, sir? Okay.
Kasama nito ang kanyang misis na si Congresswoman Lani Mercado at 4 na anak na sina Congressmen Brian at Jolo Revilla, pati na sina Ina at Cavite Vice Governor Ram Revilla. Pero lahat sila wala ring komento sa anumang tinatanong ng media. Pumayag makipag-usap sa akin ni dating Senador Revilla nang walang kamera. Ikinuwento niya na bagamat nakakapag-adjust naman siya sa loob ng Quezon City Jail at may ilang nakakadalaw, malungkot at mahirap pa rin daw mag-isa sa loob ng piitan. Iginit din ito na wala raw siyang kinalaman sa mga kinakaharap na kaso. Humarap din si Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay pa rin sa flood control scandal. Muli ring pinagpaliban ang pagpasa rito ng sakdal dahil sa mga inihaing motion. Maliban sa akusadong si Emelita Watt na naghain ng not guilty plea. Nireset ang arraignment at pre-trial sa parehong division sa February 9. Julius, mula Sandigan Bayan, mabilis na ibinyahe pabalik dito sa Quezon City Jail sina dating Senador Bong Revilla at yung 4 na iba pang akusado ng mga lalaki, habang yung 2 namang babae ay binalik din sa Camp Karingal kung saan naman sila nakadetene. Wala nang sumunod na mga kaanak dito sa Quezon City Jail na kampo ni dating Senador Revilla dahil walang scheduled dalaw ngayong araw ng Biyernes dito sa naturang piitan. Babalik ulit yung schedule ng maaaring dalaw nila or bisita bukas, araw naman ng Sabado. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Isinilid sa drama ang nakasakong bangkay ng isang babae sa tabi ng highway sa Antipolo City. Ang biktima pinahirapan daw bago pinatay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa masukal na bahagi sa gilid ng Marilaki Highway sa Buso-Buso, Antipolo, Rizal, makikita ang isang sakong nasa loob ng drum at may nakaslid na bangkay. Ayun yung paa, yun yung matanda na yan. Ayun o. Sinalbig siya. Malamang yan, madaling araw tinapon. Inihinala pang chinap-chap ang biktima. Ayun. Yung puting sako na yun na may kasamang drum na maliit. Malamang yan, hinati sa 2 yan. Agad tumawag ng mga pulis ang mga residente. Nang dumating ang Scene of the Crime Operatives o SOCO, iniangat ang drum mula sa tabing kalsada saka inalis ang sako. Dito na tumambad ang bangkay ng isang babae. Hindi pa alam ang kanyang pagkakakinanlan pero nasa edad 40 hanggang 50 ang biktima. Hindi naman ito chap-chap. Ayon sa mga otoridad, posibleng pinahirapan ng biktima bago pinatay. Duguan siya tapos may mga gasgas sa tuhod, duguan yung ulo, ang kamay. Ayon sa mga otoridad, isang batang nangangalakal ang nakadiskubre sa bangkay. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakinlanlan ng biktima. Kasalukuyang tugna sa punerarya, niimbestiga na yan ng Antipolo Police. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Matapos mag-viral, tigil huli raw muna ang mga enforcer sa mga motoristang hindi susunod sa kupas na yellow line sa bahagi ng Ross Boulevard sa Pasay. Nasa frontline na balitang yan, si Reynal Pawin. O Pasay City, sabi daw nila may yellow lane dito. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? Solid yellow line raw pero hindi na solid ang marka sa daan. Ito ang laman ng viral na pagtatalo ng isang enforcer at motorista sa bahagi ng northbound lane ng Rojas Boulevard malapit sa flyover sa Pasay. Nakausap ng News 5 ang motoristang si Francis Arroyo. Kwento niya lagi siyang dumaraan sa Rojas Boulevard at 2022 pa nang mapansin niyang kupas na ang linya. Kaya naman para sa kanya hindi makatarungan ang ginagawa umanong panghuhuli ng mga enforcer doon. Unsatisfied because as you can see, there's still cars merging into the overtaking lane. So it's unfair for the motorists coming from Cavitex and wherever else for them to not see this yellow lane immediately and conveniently. Pero bukod sa malabong road marking, isa pa sa ikinadismaya ng motorista ang akusasyon sa kanya na illegal lane change o crossing yellow line. Kahapon, naghain siya ng reklamo sa Pasay Traffic and Parking Management Office. Dito niya idinitalye ang hindi raw makataong tono sa pakikipag-usap ng enforcer. Nagalit ako ng sobra dahil tinanungan ako ng, sino ka ba? You don't expect any public servant serving the public to say that to the public. Hindi maganda yung feeling na paglabas mo lang ng bahay mo, meron agad na manguhuli sa'yo. Sang-ayon naman ang ilang motorista na ghost line nang maituturing ang road marking. Talagang malabo naman sir kahit araw nga po, di mapapansin yung yellow solid line na yun. Isa yan sa mga problema sa ating gobyerno. Pinasusunod nila yung batas para dyan,
pero hindi na nakikita. Sa inilabas na pahayag ng Pasay LGU, sinabi nitong naapektuhan ng matinding init ang ilang road markings sa kanilang lungsod. Dagdag pa riyan ang dami ng mga sasakyang dumaraan at mga nakaraang roadwork. Inilapit na raw nila ito sa MMDA at DPWH na siyang mangangasiwa ng inspeksyon at repainting. Habang isinasagawa raw ang restoration, pansamantalang ititigil ang panghuhuli sa mga motorista sa lugar. Magpapakalat din daw sila ng mga traffic enforcer para umalalay sa mga dumaraan. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan sisimulan ang sinasabing restoration. Kanina sinamahan ng News 5 si Arroyo na balikan ng Ghost Line, pero wala pa rin itong pinagbago. Malabo pa rin at hindi pa napipinturahan. Pinuntahan din ng News 5 ang tanggapan ng Pasay Traffic Management and Parking Office pero wala nang nagbigay ng komento sa insidente. Ayon sa source ng News 5, pansamantala munang hindi pinapasok sa serbisyo ang inireklamong enforcer habang gumugulong ang investigasyon sa reklamo. Inirekomenda na rin ang pagsasagawa ng retraining para sa mga kapwa niya enforcer para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Magkaiba ng sinasabi ang DOJ at ang DILG sa kinaroroonan ni Zaldico at Atong Ang. Paalala ng DOJ, huwag maglabas ng hindi naman kumpirmadong impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mismong si DILG Secretary John Vic Remulla na ang nagsabi. May impormasyon silang nagtatago sa Portugal ang wanted na si Zaldico na dawit sa flood control scandal. Alam pang araw ng kalihim ang eksaktong lokasyon ni Ko sa Lisbon. We know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Pero hindi rin siya lumalabas. Ando doon yung operatives natin. Pero ayon naman sa DOJ, walang matibay na ebidensyang nasa Portugal si Ko. We have yet to actually confirm this fact as no one has confirmed reports that he was actually cited in Portugal. What we know though is that if ever he is there, we don't have a standing extradition treaty with Portugal. So his retrieval or return to the Philippines will have to be done through different means. Babala ng DOJ, maghinay-hinay sa paglalabas ng mga hindi beripikadong impormasyon. We have to, we're walking in thin ice here because we have to be very careful as to not make unfounded allegations as to where he may be. Dagdag pa ng DOJ, hindi sila nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Portugal dahil wala pang ebidensyang nagtatago roon ang dating kongresista. With the reports of the supposed feeders have not been verified as well. It's hard to work with evidence that is, well, for the most part, has not yet been proven. Kaugnay naman ang most wanted na si Atong Ang dahil sa missing sa Bungeros. Naniniwala ang DOJ na nasa bansa pa rin ang negosyante. Gayunman, hindi nila isinasantabing posibleng nag-backdoor exit si Ang. Una nang sinabi ni Secretary Remulla na posibleng nagtatago si Ang sa Cambodia, lalo't nagkaroon din siya doon ng operasyon ng Isabong. To echo the SILG, John Vic Remulla, we do not discount the possibility that he may have exited. What we can work with right now is what the law provides us. What are these? Well, of course, there is the motion to cancel his passport, which is also in the works and is to be filed by the panel of prosecutors. Sa isang report, sinabi naman ni Remulla na kapag napikon siya, ay posible niyang dagdagan ang 10 milyong pisong patong sa ulo ni Atong Ang. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na posible siyang tumakbong presidente sa 2028. Katunayan, meron nga raw nag-alok na pondohan ang kanyang kandidatura. Narito ang report. Abalang-abala si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon. Mula sa paghahanap kay Zaldico dahil sa flood control scandal hanggang sa pagtugis kay Atong Ang para naman sa kaso ng missing sa Bungeros. Lumulutang tuloy ang pangalan ni Remulla para sa 2028 elections. Sa programang Storycon ng One News, inamin ni Secretary Remulla na merong 2 kontratistang nag-alok sa kanya ng 1 bilyong piso panggastos daw sa kanyang kampanya kung sakali. Pero meron daw itong kapalit. How do they make paramdam yung mga ganong may 1 billion patatas? Dahil kasi lagi niyang they will flatter you. Sabi, pwede ka maging ganito. Baka may plano ka. Makakatulong yung grupo to. May nakahanda daw ng ganyan eh.
pero kailangan rin nila ng tulong. Yung ganon, yung padaplis, di ba? Yung ganyan, veterano na tayo, alam na natin ibig sabihin nun, di ba? Iwas ka na lang, kaysa mapahama ka. Hindi raw siya nasilaw sa 1 bilyong piso, bagamat hindi tinanggi ni Remulla ang balak niyang kumandidato. Pero may balak kayo tumakbo, sir. I'm debating it. You're debating it. It's possible. I know what to do for the country. I know what levers there are to make the country better. To be clear, we're talking about the position of president, yeah? Not just any other... Yes. Sa ngayon, nakafocus muna si Remulla sa pag-aresto sa mga puganteng sina Zaldico at Atong Ang. Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ang ilang palpak at hindi patapos na proyekto sa Pampanga. Kabilang na dyan ang isang tulay na halos 1 dekada ng ginagawa. Live mula sa Arayat, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang itsura ng tulay na yan? Naku Cheryl, nandito tayo mismo sa ipinapagawang bahagi ng San Agustin Bridge. At kung makikita nyo dito sa aking kinatatayuan, hanggang dito na lamang ito. Putol itong tulay na ito. Naku, isa lamang ito dito sa maraming problemang inabutan ni Secretary Dizon sa pagpunta niya dito sa Arayat sa Pampanga. Malaking tulong sana sa mga motorista ang San Agustin Bridge sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ito ang nagdudugtong sa lalawigan sa ilang bayan ng Nueva Ecija. Pero hanggang ngayon, putol at hindi pa rin ito matapos-tapos. 2018 pa nang simulan ang pagpapagawa nito. Ipinagawa ang infrastrukturang ito bilang kapalit sana ng tulay na ito na luma na. Inabot na ng halos 1 dekada ang pagpapagawa nito. Paano naman kaya ang kaligtasan ng mga gumagamit ng lumang tulay? Naging problema raw ang putol-putol na pagpopondo sa proyekto. 2023 pa nang huling mabigyan ng pondo ang tulay. Sa ngayon, gagawan pa raw ng pag-aaral para masigurong maayos pa ang istruktura nitong ipinapagawang tulay. Ang commitment, yan, nag-commit na pati yung contractor. Nag-commit, hindi diskaya yan. No? Nag-commit na this year daw tatapusin. Pero nakabantay yung mga engineers din natin, yung mga engineers natin from the Bureau of Design and Bureau of Construction, nakabantay sila. Nasiguraduhin na safe. No? Kasi matagal na yan eh. Matagal nang nakatenga to eh. So kailangan i-check muna, i-test. Di naman kalayuan mula sa San Agustin Bridge ang Arnedo Dike. Nagsisilbi itong proteksyon ng mga residente sa tuwing umaapaw ang Pampanga River. Ang inirereklamo ng mga residente rito, ang paglundo ng mismong kalye simula pa ng manalasa ang bagyong Uwan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Paliwanag ng DPWH, kinain na ng ilog ang ilalim ng dike, kaya 3 linggo nang sarado sa mga motorista ang daan. Hindi simple ang solusyon dito. Kasi yung Pampanga River, lumalaki siya, kinakain na niya yung lupa sa ilalim nitong dike na matagal na. Kapag ito bumigay, yung tubig, sisirain ang Arayat, sisirain hanggang Santa Ana, hanggang Mexico. Baka umabot pa ng San Fernando. Nag-aalala na rin ang mga residente. Ay, nakakatakot. Siyempre, lalo na kitang-kita namin talaga. Talagang hindi ka na makakatulog. Iniisip mo, baka biglang lumakas talaga yung ulan. Wala na laman sa ilalim yan, di guguho yan. Hahanapan daw muna ng temporary solution bago gumawa ng pangmatagalang pagsasaayos. Sinilip din ni Dizon ang Apalit na Cabebe Road na matindi ang sira. Pinapagawa na ito ngayon para hindi maging abala sa mga motorista. Cheryl, dahil nga mas mababa yung pondong nakuha ng DPWH ngayong taong ito, savings na naipon ng ahensya mula noong nakaraang taon ang gagamitin para sa pagpondo ng mga proyektong ito. Itong tulay na ito, target na matapos ngayong 2026 at yung ibang mga proyekto, sana raw matapos bago ang tag-ulan. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Para maghatid ng mga balita sa frontline ng sports, makakasama natin si 2-time SEA Games Modern Pentathlon gold medalist, Michael Vercomaling. Michael? Thank you, Julius. May naka-line up na uling tournament si Pinay tennis ace Alex Ayala. Pasok si Alex bilang wildcard sa 2026 Mubadala Abu Dhabi Open, isang WTA 500 tournament. Magsisimula yan sa February 1, pero bago yan, maglalaro muna si Alex sa pinakaunang Philippine Women's Open sa January 26.
Napansin naman ni tennis superstar Novak Djokovic ang Pinoy fans sa pinakahuling laban ni Alex sa Australian Open. Ayon kay Novak, good problem daw na ang dumaraming fans ng tennis. I saw the other day with Alex Ayala, that's been a talk, and which is understandable. But again, it's a good problem to have, to be honest. Let's just imagine if there's a lack of people coming, or that stands are empty. That's a bigger problem. I mean, this is great. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Biyernes. Laban lang sa taping ng Totoy Bato. Si kapatid action prince Kiko Estrada kahit nakakast ang braso nang dahil sa pagliligtas niya kay Claudine Barreto. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. My baby boy, my Hi, son, Ate Clau. How are you? took care of me and I'm alive because of this little boy now. We're always going to be safe here. He hurt himself A bit? really bad. Yeah, for you a bit because strong ka. Everybody please take my baby boy. He saved my life. Grateful to the max ang Optimum star na si Claudine Barreto sa co-star niyang si kapatid action prince Kiko Estrada. Sa isa kasi sa mga shoot, nadula si Kiko habang buhat si Claudine sa isang eksena na nagresulta sa arm injury ni Kiko. Pero healing na raw si Kiko ngayon at back on the set after 1 week. Kailangan niya raw kasing tapatan ng suporta ng fans sa seryeng mahigit 1 taon nang tinututukan siya gabi-gabi. Times 2 ng lahat ng action, humbling. Nakakataba ng puso na maraming sumusuporta at nagmamahal ng Totoy Bato ever since lumuhod ka sa lupa. Dagdag pa ni Kiko, hindi niya ito magagawa kung wala ang suporta ng kanyang direktor na si Albert Langitan at ang buong staff and crew. The team sets the mood and I just want to say thank you. Marami tayo pinaraffle. Of course. Yeah. Sana all! Bukod kay Kiko, napamahal na rin sa set si Jano Gibbs as engineer Arco Perez. At natutuwa raw siya sa positive reaction ng fans sa panghihimasok ng karakter niya sa Mark Dean Love Team nina Mark Anthony Fernandez at Claudine Barreto. May namumuong love triangle ng Jano, Claudine, Mark. Sanay ako sa triangle. I love it. Ano sabi ni Diamond? Hindi, gusto nga niya eh. She likes it. Kasi meron na kaming mga scenes na magkaaway kami dito but there's sexual tension. And speaking of Mark Dean, trending nga lately ang OG 90s love team dahil sa kanilang mga posts. Mula sa I love you ex message ni Claudine hanggang sa super sweet birthday treat kay Mark sa set ng Totoy Bato. Abangan ng mga mas tumitindi pang aksyon at kwento sa Totoy Bato weeknights pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, to the moon ang kilig ng isang kapatid natin sa London matapos makita ang House of the Dragon star na si Emma Darcy. Oh, wait lang. Phone ko. Sa phone ko. Okay. Alright, one. Via, nice to meet you. Okay. Sa kanya nga pong post, sinabi ng Pinay na si Via na aksidente lang na naispatan nila ang Hollywood star sa isang cafe. Lakas loob na nilapitan nila si Darcy para magpa-picture. Bukod sa pumayag, ang linyang nice to meet you at shake hands with Darcy ang talagang nagpakilig kay Via. Si Emma Darcy ay nakilala sa kanyang character bilang si Rhaenyra Targaryen sa fantasy drama series na House of the Dragon. Susunod, mga rider na galing sa concert nagbugbugan sa kalsada. News 5 exclusive. Lalaking kalalaya lang binaril habang kumakain sa karinderya sa Cebu City. At malamig na panahon, mas lalamig pa sa huling linggo ng Enero. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagrambulan sa kalsada ang dalawang grupo ng mga rider sa Lipa City, Batangas. Galing pa raw sa concert ang mga rider bago ang gulo. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, kitang nagdatingan ng grupo ng mga rider sa tabing kalsada sa Barangay Tambo, Lipa City sa Batangas. Maya-maya, biglang nagsugura ng mga rider. Meron pang backride na binangga habang may dalawang rider na tumawid sa kalsada at nagsuntukan. Natumba pa ang isa sa pinagtulungan ng dalawang kaaway pero nakadampot ng pamalo ang kinukuyog. Dito na nagpulasan ng mga bumubugbog sa kanya. Pinagsisiparin at binato pa ang ilang motorsiklo. Ayon sa Lipa City Police, nangyari yan noong January 20, bisperas ng pista sa lugar, kung kailan may tradisyonal na yabangan concert sa lungsod. Kwento ng nabugbog na rider. Dalawa lang silang magkasama at napagtripang kuyugin ng grupo ng 5 rider. Nanood sila sa Yabangan Nights at may sinundo. Tapos nung babiyahe na sila, andito nga yung grupo na nakursunadahan daw po sila at nung paliko na sila sa tambo ay doon sila inatake. Pero hindi kumbinsido ang mga pulis na pangtitrip lang ang punot dulo ng gulo. Nire-review na nila ang kuha ng mga CCTV para malaman ang totoong nangyari. Isang anggulo na sinilip ay ang pustahan at asaran sa drag racing. Possible na nagkarera sila pero ang sinasabi naman nitong victims ay hindi sila nag-drug racing. Pinabulaan na naman ng Lipa Police ang kumalat na impormasyon online na may na-ospital dahil sa rambulan. May nag-post na comatose daw. So nag-check kami sa mga ospital, wala namang ganong tao. Hindi, nung hinanap naman natin ay hindi naman na comatose. Although meron siyang minor injuries. Ipinatatawag na raw ng Lipa Police ang 5 kumuyog na rider pero tila wala raw intensyon ng mga ito na humarap. Hindi na rin nagsampa ng reklamo ang dalawang pinagtulungan. Isinimiti na ng Lipa Police sa Land Transportation Office ang plate number ng mga sangkot sa gulo para maglabas ng show cause order. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Handa raw tumestigo si Zaldico sakaling matuloy ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Congressman Mike Defensor na naniniwalang may humaharang sa kanilang reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nakausap daw ng dating kongresistang si Mike Defensor ang pugante at dati ring kongresistang si Zaldico sa telepono. Nang malaman daw ni Ko na naghain sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag umano ang dating kongresista na gusto niyang tumestigo laban sa Pangulo. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Zaldico. Ang sabi ni Congressman Zaldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects, pati na ang issue sa maanomalyang budget insertions. Kahapon, nagpunta sa opisina ng House Secretary General ang kampo ni Defensor para sana ihain na ang impeachment complaint. Pero nasa abroad si Secretary General Sheloy Garafil, ang naiwang Executive Director ng tanggapan, hindi raw otorisado na tanggapin ang mga reklamo. Dagdag pa niya, hinaharang umano ni Garafil pati ni na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Bogie D ang mga bagong impeachment complaint. Sabi ni Defensor, unconstitutional ang pagtanggi sa kanilang impeachment complaint. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Why did you block us all of a sudden? For a ministerial procedure. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting
our submission. Dahil dito, planong maghain ni Defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban kay Garafil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay Defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik pa sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen ang impeachment complaint na inihain ng Grupong Bayan at Makabayan kahapon, pero nag-iwan sila ng kopya sa tanggapan. Ayon naman kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, handa silang tanggapin ang mga reklamo oras na i-refer ito sa kanila ng plenaryo. For as long as the Supreme Court has no decision yet, we will continue proceeding with the impeachment process as provided under the Constitution and under the rules. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nakaranas ng malamig na temperatura ang Atok Benguet kaninang umaga. Sa sobrang lamig na balot ng andap o frost ang ilang lugar. Narito ang aking frontline report. Kapit tayo sa top of the ice. Ganito kakapal ang frost o andap sa Atok Benguet. Pati sasakyan at mga taniman binalot ng andap. Sa sinare ng netizen na si PJ Haidt, makikitang nag-zero ang ground temperature sa kanilang lugar sa Paway. Sa sobrang lamig, namumuti na ang mga taniman dahil sa kapal ng frost. Cuddle weather na nga, yun nga lang, maganda mang tingnan ang andap. Problema ito sa mga kapatid nating sa Benguet. Ang andap kasi ay nasisilayan kapag bumabagsak ang temperatura, nagdudulot ng pagkasalanta ng mga pananim na siyang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Benguet. 3 araw na raw nararanasan ang andap doon. Dahil taon-taon na daw ito nangyayari sa kanilang probinsya, maaga na raw nag-ani ang mga magsasaka roon. As of this time po, wala po kaming reported crop damage report po due to andap. Sa ngayon, may mga naka-harvest na. Yung mga ibang naka-post na na-andap na mga gulay natin is they are in their harvestable stage. Ayon sa Pag-asa, kadalasang nararanasan ang andap tuwing Enero hanggang Pebrero, bunsod ng amihan. Matindi ang lamig tuwing madaling araw. Samantala, sumadsad naman sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Pinakamalamig na itong temperatura ngayong amihan season ayon sa Pag-asa. Weather update naman tayo mga kapatid. Nalusaw na po yung ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ito namang dating Bagyong Ada ay isang low pressure area pa rin na huling namataan ng Pag-asa sa layong 560 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay nagkakaroon na ng interaksyon doon sa ating tinatawag na shear line at kumikilos po yan pakanluran. At dahil nga po doon sa ating shear line, meron na po tayong mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa areas ng Caraga. Kasama po dyan ang Surigao del Norte at Surigao del Sur, maging dyan po sa area ng Dinagat. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region. Nag-extend pa po ang epekto ng ating shear line ngayong weekend hanggang Sunday dito po sa areas ng Eastern Visayas at lalayo pa po yan dito po sa areas ng Central at Northern portion ng Mindanao at Central Visayas nga sa darating naman na Lunes. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan na yan, gaya po ng mga flash floods and landslides. Samantalang, napakalawak pa rin po ng epekto ng ating amihan o northeast monsoon na nag-extend naman dito po sa Hilagang Mindanao. Nakaka-apekto rin po yan sa Visayas at lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Tumatagos din po ang epekto niyan dito sa areas ng Mindoro. Possible po yung ating mga mahihinang pag-ulan dyan. Kasama po dyan ang Marinduque, Bicol Region. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Samar Provinces. At umaakyat pa po yung ating mga posibleng mahihinang pag-ulan dito po sa areas ng Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Maging dito sa mga areas ng Apayao, Abra, Ifugao, kasama na po dyan ang Mountain Province, maging dyan po sa area ng Baguio City. Maliban dyan, ramdam din po natin ang hangin na dulot po ng ating amihan na medyo malamig po, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Sa katunayan, nakapagtala po tayo ng mabababang temperatura kaninang umaga na bumagsak po sa hanggang 10.6 degrees Celsius dito po sa areas ng Baguio City, 18.3 degrees Celsius naman at 18.2 degrees Celsius dyan po sa area ng Batan at Bulacan. Pumalo naman sa hanggang 16.2 degrees Celsius dyan po sa area ng Batanes at 16.3 degrees Celsius naman dyan po sa area ng Tanay. At mas lalamig pa po yung ating panahon dahil kadalasan nga huling bahagi ng Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero ay tatala yung ating pinakamalalamig na temperatura. Dito naman sa Science Garden para sa Metro Manila, bumagsak din po sa hanggang 20.1 degrees Celsius yung ating malamig na temperatura. Kaya
kaninang umaga, kaya napakalamig pa rin po at medyo mahirap tayong bumangon at maligo sa umaga. Magpapatuloy po ang maaliwalas sa panahon ngayong papasok na weekend at kung may mga pagulan tayo, ito yung mga passing o yung mga dagliang may hinang pagulan lamang na nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at i-ready rin po natin yung ating mga jacket at mga kumot, lalong-lalo na kapag madaling araw at gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, record-breaking ang pelikulang Sinners na nakakuha ng 16 nominations sa Oscars. Yan at iba pang nominee sa Frontline Report ni News 5 Entertainment correspondent Bon Belinar. And the nominees for the Oscars goes to... Inanunsyo na nga ang mga nominado sa 98th Academy Awards. At ang nanguna with the most nomination ay ang supernatural thriller na Sinners ni Ryan Coogler. New record yan dahil ang Sinners ang kauna-unahang pelikula sa kasaysayan ng Oscars na nakakuha ng 16 nods. Coming in second ang One Battle After Another with 13 nominations. Para sa Best Actor category, pasok sina Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio at Michael B. Jordan. Headliners naman for the Best Actress Awards sina Jessie Buckley, Emma Stone at Rose Byrne. Para sa Best Picture, 10 ang pumasok sa botohan. Bagong category naman in 25 years ang Best Casting. Nominated din ang K-pop Demon Hunters sa Best Animated Feature. Ang original song namang Golden got nods for the Best Original Song category. Susunod, salpukan ng SUV at pampasaherong jeep sa pulsa CCTV. 18 mga sakay, sugatan. Lalaking kalalaya lang binaril habang kumakain sa karinderya sa Cebu City. At 24 na kandidata, mahigpit ang labanan para sa corona sa Miss World Philippines. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa CCTV, ang salpukan ng isang SUV at ng pampasaherong jeep sa Antipolo City kaninang umaga. Sa video nakuha mula sa Sumulong Highway, makikita ang SUV na unti-unting nag-counterflow bago sumalpok sa kasalubong na jeep. Wasak ang unahang bahagi ng parehong sasakyan. Nagdulot din ito ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa Antipolo City Police, umamin ng SUV driver na si Jason Garcia na inantok siya habang nagmamaneho. 15 sa mga pasahero ng jeep at 3 sakay rin ng SUV ang nagtamo ng minor injuries. Nakalabas na rin sila sa ospital. Sa huli, nagkaaregluhan din ang 2 panig. Patay ang isang ex-convict matapos barilin sa Cebu City. Kumakain lang ang biktima sa karinderya ng patumbahin. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Duguan at nakahandusay ang lalaking yan matapos pagbabarilin sa karinderya sa barangay Mambaling sa Cebu City kaninang alas 2 ng madaling araw. Kilala ang biktimang si Jason Yuson, 31 anyos. Agad siyang isinakay sa ambulansya pero di na siya umabot ng buhay sa ospital. Kakalaya pala ng biktima ngayong buwan matapos makulong ng 6 na taon dahil sa iligal na droga. Base sa investigasyon, kumakain ang biktima sa karinderya ng kanyang pamangkin nang bigla siyang lapitan ng isang lalaki at barilin ng 2 beses.
Tinamaan siya sa dibdib at tagiliran. Ayon sa pamangkin ng biktima, nakasuot ng itim na hoodie at pantalon ang hindi pa nakikilalang salarin. Hugas ko, matonihan naman ako. Naghuhugas ako ng pinggan nang sumigaw ang Kuya Jason ko na tumakbo daw ako. Alam niyang babarilin siya, kaya pinaalis niya ako. Sabi niya, umalis ka dyan. Yung tiyahin ko agad rin na nakaalis nang binaril ang tiyuhin ko. Nakatakbo pa raw ang kanyang tiyuhin pero bumagsak din kalaunan. Ang katanggap po sila. Yung gunman dito dumaan sa likod ng chapel. Yung bumaril, kalma lang talaga. Matapos niyang mamaril, kalmado lang talaga siyang naglakad. Hustisya ang sigaw ng nanay ng biktima. Galit pa kayang pag-itabo po, di po kayo ba sa pag-itabo. Kaya ako ko na nang isang nara dyan na sa balay ko. Unang video ko kato, pag-inungan ko sa akong anak. Isa sa mga tinitinang anggulo ay kung may kinalaman ng krimen sa dating kaso ng biktima. Patuloy ang investigasyon para malaman kung sino at ano ang motibo ng salarin. Nagbabalita mula sa frontline, Janaroa, News 5, Visayas! Nagkatensyon sina Naomi Osaka at Sorana Cîrstea pagkatapos ng kanilang Australian Open match. Nag-shake hands pa ang dalawa nang matapos manalo ni Naomi. Pero tila galit na nagkapag-usap si Sorana sa bye walkout. Nang tanungin si Naomi kung ano ang ikinagalit ni Sorana, sinabi na Naomi na baka di nagustuhan ang kanyang kalaban ang pagsigaw niya tuwing nakaka-score. Nilinaw naman ni Naomi na wala siyang intensyon na bastusin ang kanyang kalaban. Apparently a lot of come-ons that she was angry about, but whatever. I tried to play well. I think I hit a lot of unforced errors, but I tried my best. She's a great player. I think this was her last Australian Open, so okay, sorry she was mad about it. Pumakot pa rin ng medalya ang mga pambato natin sa swimming sa ASEAN Para Games. Nakaapat na naginto si Angel Autumn. Pinakabago dyan ang women's 200-meter freestyle. Naka-silver naman ang isa pang para swimmer na si Ernie Gawilan. Una nang nanalo ng 2 gold si Ernie. Nag-ambag din ng silver si Ariel Joseph Alegarbes. Nag-set din siya ng panibagong record sa para men's 100-meter butterfly event. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, dik-dikan ng laban ng 24 candidates sa Miss World Philippines. At sa February 3, magkakaalaman na kung sino ang susunod na kokoronahan at magre-represent sa ating bansa sa international stage. Narito po ang aking report. Sa Miss World Philippines, hindi lang ganda ang basihan, kundi ang layunin sa likod nito. 24 na kandidata ang nagtapatan sa hamon ng kompetisyon, to be a beauty with a purpose. Ito ay isa sa mga fast-track events ng kompetisyon at ang mananalo may guaranteed spot na sa semifinals. Bukod sa talaga namang magaganda, lahat ng kandidata rin ay masasabing made na in their careers. May public accountant, flight attendant, at may mga environmentalist pa. May mga kandidata rin representing Filipino communities sa Hawaii, New York at United Kingdom. Kasama sa mga finalists ng Beauty with a Purpose, si Miss Davao Region Javelin Lorejo, Miss Ifugao Valerie Pawid West at Miss Quezon City Asia Rose Simpson. Nitong Miyerkules, ginanap na rin ang crucial na head-to-head challenge. Tapos na rin ang kompetisyon para sa talent at sports. Sa January 29 naman ang Charity Gala Night, habang sa February 3 ang pinaka-inaabangang Coronation Night sa SM Mall of Asia Arena.
Darating sa bansa ang reigning Miss World Suchata Chuang-Sri kasama ang Miss World owner na si Julia Morley para koronahan ang mga mapipiling kandidata to represent Philippines sa international stage. Nagbabalita mula sa Frontline, Jervy Wrightson, News 5. Susunod, trailer truck sumabit sa kawad ng kuryente. Rider na nadaganan ng buwagsak na poste, patay. Lalaking nagtago ng kamera sa banyo ng boarding house, kalaboso. At sa gitna ng tumitinding immigration crackdown sa Amerika, pati 5 taong gulang na lalaki, dinetain ng mga otoridad. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mala final destination ang sinapit ng isang rider sa Cebu. Nagmamaneho lang siya nang biglang madaganan ng poste at nakuryente. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Kinsa na sila, oy! Ginoo ko! Kinsa na sila, Brian? Dagan kayo, Brian! Nakahandusay ang ilang motorista habang nagkalat ang mga kable ng kuryente sa bahaging ito ng National Highway sa Katmon, Cebu, alas 8 kagabi. Ang lalaking yan nagmamadali pang binuhat ang motor palayo. My God! Hala, ang laki sa nalaki, Brian! Base sa investigasyon, binabagtas ng trailer truck ang lugar nang bigla itong sumabit sa kawad ng kuryente. Accidentally po na sagi niya yung nakalaylay o di kaya nakasabit na telecommunication wires which is connected sa dalawang electrical post. As a result, yung wires and yung dalawang poste po is nahulog sa kalsada. Tiyempo yan sa pagdaan ng ilang motorsiklo. 2 rider ang natumba. Wala namang natamong sugat ang isa pero ang isa pang rider hindi na gumagalaw nang madaganan ng poste at makuryente. Naisugod pa siya sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Kinilala ang biktimang si Henry Tribunalo, 25 anyos. Bukod sa motorsiklo, nadamay rin ang iba pang sasakyan. Nagdulot yan ng mabigat na daloy ng trapiko. Kusa namang sumuko sa mga pulis ang driver ng truck. Nakakulong na ngayon ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Viral ngayon ang video ng isang pulis na humarang sa truck ng bumbero. Sinermo na ng pulis ang driver ng truck na hindi pa malamang dahilan. Bago umalis, kinuha pa niya ang pangalan ng nakaalitang driver. Nakarating na sa LTO ang insidente at naglabas ng show cause order para sa pulis. Sinuspindi na rin ang kanyang lisensya ng 70 araw. Sa ibang balita naman, inireklamo si Senator J.V. Ejercito sa hindi umano niya pag-aksyon sa ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero. Kaugnay yan sa campaign donation na tinanggap umano ni Escudero mula sa isang kontraktor. Ang depensa ni Ejercito alamin sa Frontline Report ni Bean Las Baños. Sinampahan ng ethics complaint ang mismong chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito. Inihain niya ng abogadong si Attorney Marvin Aceron. Ang dahilan niya,
ang kawalan umano ng aksyon ni Ejercito sa ethics complaint kay Senator Cheese Escudero. Kaugnayan ng 30 million pesos na campaign donation kay Escudero mula sa isang contractor. Ayon sa complainant, may tuturing na gross neglect of duty ang hindi pag-aksyon ng ethics committee. Depensa ni Ejercito, hindi ito kapabayaan dahil hindi pa nga raw formal na nabubuo ang Senate Ethics Committee. Sa ngayon, hindi pa rin kumpleto ang miyembro ng Ethics Committee. Dalawa dapat ang manggagaling sa minority bloc pero si Senator Joel Villanueva pa lang ngayon. Kumpleto naman ang mula sa mayorya. Wala pang committee eh. No? It has not been manifested. It has not been completed. How can I act on the complaints that he's saying when I am the only one? Wala nga akong member. How can I act when I cannot call on the committee or convene the committee? Kasi nga, walang members. So, ano yung pinagsasabi niya? Dagdag pa ni Ejercito, October 2025 lang siya naitalagang chairman ng Ethics Committee, isang araw bago mag-break ang sesyon ng Senado. Pagbalik ng sesyon, naging abala sila sa budget deliberations hanggang bicameral conference committee. Umaasa si Ejercito na sa pagbabalik ng sesyon ngayong buwan ay formal nang mabubuo ang Ethics Committee. Handa raw siyang mag-inhibit o umatras sakaling talakayin ng isinampang reklamo laban sa kanya. Tinanong din si Ejercito kung sino-sino ang mga senador na may reklamo sa Ethics Committee. Ang sabi lang niya, I would not want to divulge kasi the committee members will still review kung talagang may basis or grounds for the complaints to be taken up. Kasi pangit naman kung we will already say ito yung mga may ethics complaint pero wala namang grounds. Samantala, nagbigay rin ng reaksyon sa Ejercito sa posibilidad na may dalawang impeachment complaint na umakyat sa Senado. Isa laban kay Pangulong Bongbong Marcos at posibleng isa pa laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa senador, kung mangyayari ito, maaring magmukhang may political instability ang bansa at magdulot ng masamang imahe sa international community. Lalo na't mainit pa rin ang usapin sa mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects. Sa kabila niyan, trabaho daw nila ang dinggin ng impeachment complaint. Whether we are in favor of the impeachment or not, or President or Vice President, is our constitutional duty to hear the impeachment. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagpapatuloy ang final lap ng Race to Golden Glory ng PBA Finals. Muling maghaharap ang TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen. Nasa TNT ang momentum matapos manalo sa Game 1 last Wednesday. Pero aminado si Coach Chot Reyes na marami pa silang dapat i-improve. Determined namang bumawi ang San Miguel. Muntik pa nga silang magka-comeback win noong nakaraang game. Asahan ulit ni Coach Leo Austria ang magandang performance ng kanilang bench players. At yan ang latest of Frontline Sports. Ako si Michael Vercomaling, your sports bro. Susunod, malikhaing lalaki sa Sorsogon nakagawa ng eroplanong papel gamit ang pulbura at posporo. Usang nakapasok sa bangko, tumalon-talon sa mga lamesa. At sa Alaman, ano nga ba ang diverticulitis na tumama kay Pangulong Bongbong Marcos? Tutok lang mga kapatid. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Talaga namang likas na malikhain ng mga Pilipino tulad na lang ng isang content creator mula sa Sorsogon. Pero paalala lang po sa mga manonood, huwag gagayahin ang kanyang ginawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Francis Rivera. Ang content ko talaga, buhay probinsya, sa bundok o kaya sa dagat. Ito raw ang trip ng 30 anyos na si Paddy Art ng Sorsogon. Isang araw, bigla na lang niyang naisipang mag-experiment.
napalibari ng isang eroplanong papel sa pamamagitan ng pulbura at ng posporo. Lipad! Mga panahon na po yun, sobrang maulan. Yun, nasa kwarto lang ako. Hanggang sa nakita ko yung posporo. Doon na siya nagsimula, parang lumikot na yung isip ko, ang dami ko ng idea na nakuha. Ulit-ulit siya sa experiment at hindi nagtagumpay. Pero hindi nagpapigil si Paddy at gumawa pa nga ng rocket ship. Kadalasan, pag ang tao never say die, pinupuri siya ng mga nakakita o nakakapanood nito. Pero iba sa kaso ni Paddy. Delikado. Yan ang sabi ng kanyang ilang netizens. Ang paulit-ulit niya kasing pagpapaapoy ng papel pwedeng magdulot ng sunog. Kaya heto na rin agad ang kanyang paalala. Huwag nilang gagayahin yung mga ginagawa natin, lalo na yung posporo. Maging ang Bureau of Fire Protection na bahala dahil posible palang may kaso yan. Mataas din ang risk ng mga ganitong klaseng content kasi kung sakali ang makakita nito ay mga bata or yung mga individual na walang knowledge pagdating sa fire safety, maaaring magdulot ng hindi natin inaasahan, halimbawa ng sunog. So mayroon tayong iba't ibang penalties or kapurusahan kapag mapapatunayan na ito nga ay papasok sa bilang aso. No? Maaaring makulong, meron ding multa na iba't iba ang fines and fees. Depende nga po sa gravity or severity ng incident ng case. Sa ngayon, paalala muna ang ibinigay ng BFP na sa ganitong mga experiment, una, dapat nasa malawak at maluwag na lugar na malayo sa mga pwedeng pagmulan ng sunog. At pangalawa, dapat may ekspertong kasama. Ang isang maling galaw ay maaaring mauwi sa hindi nating inaasahang trahedya or insidente. So maging responsable po tayo sa ginagawa natin at ipinapakita natin sa social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Francis Rivera. Nang trespass ang isang usa sa loob ng isang bangko sa Amerika. Sa pulsa video ang pagkataranta ng hayop na nagtatalon pa. Naritong report. Pumasok ang pulis na yan sa basag na bintana ng isang bangko sa State of New York sa Amerika para rumisponde sana sa burglary alarm. Pero hindi pala magnanakaw. Kundi, oh dear! Isang usa pala ang nanloob sa bangko. Sumalpok daw ito sa bintana at natrap na sa loob. Tumalon-talon ang usa sa lamesa at bintana at inikot na ang bawat sulok ng opisina makahanap lang ng lagusan. Pero hindi na ito makalabas. Nagkalat tuloy ang mga gamit sa loob. Pahirapan ang paghuli sa hayop dahil kapag nakakalapit na ang mga pulis, nakakatakas naman ito. Hanggang sa na-corner na ito ng mga pulis. Maingat nilang hinawakan at nilagyan ng laso ang usa. At inalalayan palabas sa bintana kung saan ito nakapasok. Kalaunan, pinalaya rin ito ng mga pulis. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Wala atang Pilipinong hindi naiipit sa traffic, kaya naman hindi na nakapagtataka na base sa isang kumpanya, Pilipinas ang pinakamatraffic na bansa sa buong Asya. Special mention din ang traffic sa Maynila at Davao City. Narito ang Frontline Report. Saan man sa Pilipinas, di na nawala ang problema sa traffic. Mula Luzon hanggang Mindanao. Ang masaklap, mukhang dito pa umaarangkada ang dalawang sentro ng komersyo sa bansa. Ang Davao City, nananatili most traffic congested na syudad sa buong Pilipinas. Ayon niya sa 2025 TomTom Traffic Index. Pang-12 din ang Davao City pagdating sa city congestion sa world ranking. 66.2% ang congestion rate. Katumbas yan na 168 hours o 7 days and 40 minutes na nasasayang tuwing rush hour kada taon.
Tinatayang 34 minutes and 17 seconds naman ang aabutin para sa 10 kilometrong biyahe. Kung tutuusin, bumaba na ang rango ng Davao City mula sa pagiging third congested city sa buong mundo noong 2024. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Davao City LGU sa issue, pero wala pa silang sagot sa amin. Sumunod sa Davao City ang Manila, na pang-apat na po sa listahan sa buong mundo with 57% congestion rate. 143 hours naman o 5 days and 23 hours ang nasasayang sa rush hour dito kada taon. Habang 31 minutes and 45 seconds ang average travel time sa 10 kilometro. Pagdating sa metropolitan traffic congestion, pang 14 sa global list ang Metro Manila. Ibig sabihin, damay na rito ang iba pang lungsod at bayan naglalabas-masok sa Maynila. At sa buong Asya, ang Pilipinas ang most traffic congested na bansa na may congestion rate of 45%. Sa panig naman ng Metro Manila Development Authority, kaliwat kanan traffic schemes na ang sinusubukan at patuloy na sinusubukan para ibsan ang malalang traffic congestion sa NCR. Kaliwat kanan din ang mga clearing operations, pagbubukas sa mga alternatibong ruta, zipper lanes, at kung ano-ano pa. At sa pagpasok ng bagong datos kung saan notorious pa rin ang Pilipinas pagdating sa heavy na traffic. Nakikipag-ugnayan na raw ang MMDA sa Project NOAA para tugunan ang problema. Kasi titingnan natin ang traffic kasi, tatlong components palagi yan. Engineering, education, enforcement. Last na yung enforcement. So, tingnan natin itong engineering na to based on the data that we have. Nagbabalita mula sa Frontline, Bernard Haujan, News 5. Mga kapatid, isa ka ba sa mga na-curious sa sakit na tumama kay Pangulong Bongbong Marcos kaya po siya na ospital? Pag-usapan po natin ang diverticulitis. Isa po yung kondisyon sa bituka. May nabubuo kasing maliliit na parang bulsa sa loob ng colon na tinatawag na diverticula. Kapag ang mga bulsa na ito ay namaga o na-impeksyon, doon po nagsisimula ang diverticulitis. Pero ito po hindi lahat ng may diverticula ay may diverticulitis. Kapag may bulsa pero walang impeksyon, ang tawag po doon ay diverticulosis. Ano, nakakasabay pa ba kayo mga kapatid? I-recap po natin. Diverticula o yung bulsa sa colon. Diverticulitis ay yung na-impeksyong bulsa at ang diverticulosis naman ay yung bulsang walang impeksyon. O balik po tayo. Mas common ang diverticulitis sa mga nasa edad 40 pataas. Pero ngayon, pati po mas bata, naaapektuhan na rin yan. Bakit? Malaki ang kinalaman ng lifestyle. Kulang po sa fiber, kulang sa tubig, sobra sa processed food at kulang sa exercise. Kapag may diverticulitis, pwede pong makaranas ng pananakit ng tiyan. Kadalasan sa bandang kaliwa. Pwede ring may lagnat, bloated ang pakiramdam, nasusuka at may pagbabago sa pagdumi. Alam niyo po ba, dati pinaniniwala ang bawal ang mani, popcorn at mga buto-buto. Pero ayon sa mas bagong pag-aaral, walang malinaw na ebidensya na ang mga yan ang direktang sanhi. Mas mahalaga pa rin ang overall diet at healthy lifestyle. At kung usapang prevention, simple pero powerful ang mga hakbang. Dagdagan po ang pagkain ng gulay at prutas. Piliin ang whole grains. Uminom ng sapat na tubig at galaw-galaw naman dyan. Kahit simpleng paglalakad araw-araw, abay malaking tulong na po yan. Ito pang mahalaga. Kapag usapang kalusugan, huwag pong manghula o mag-assume. Dapat legit ang impormasyon. Dahil ang kalusugan, gaya po ng K-alaman, ay K-yamanan. K? Okay. Susunod, lalaki sa Cebu tiklo matapos mahuling nagkakabit ng kamera sa loob ng banyo ng boarding house. At fans ng global sensation na BTS, palakasan sa internet connection para makasecure ng concert ticket. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalaboso ang isang lalaking naglagay ng hidden camera sa loob ng banyo ng boarding house sa Cebu City. Kwento ng babaeng boarder, naliligo raw siya nang mapansin ng camera. Agad nila itong isinumbong sa pulis. Sa investigasyon, napagalamang isa ring boarder ang suspect. Nilagay niya ito para makapamboso. Nakakulong na ngayon siya at maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Inirereklamo ng ilang residente ang panghuhuli umano ng Immigration Enforcement Agents ng Amerika sa 5 taong gulang na bata sa Minnesota. Ayon sa mga testigo, una munang dinampot ng mga opisyal ang ama ng batang si Liam Ramos. Sunod na nilang kinuha si Liam. Isinakay pa raw sa itim na SUV ang bata. Mismong miyembro ng Columbia Heights City Council ang kumikwestiyon sa pagkulong sa bata. Ayon sa Department of Homeland Security, iligal na nananatili sa Amerika ang ama ni Liam. Pero sabi naman ng abogado ng pamilya ni Liam, nag-a-apply na sila para sa asylum at wala namang deportation order, kaya hindi tama na damputin ang mag-ama. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, sold out ang pre-selling tickets para sa arirang world tour ng global K-pop group na BTS. Ang journey ng ARMYs sa palakasan ng kanilang internet, panoorin po sa Frontline Report ni Von Belinario. Tila sumabak sa real war ang BTS ARMY. Dahil nagsimula na ang pre-selling ng BTS Arirang World Tour ng grupo. Kaya ang fans, kinarir ang pagpila online. 4, 3, 2, जल्दी से क्लिक करना है 1 what हाँ wait I'm there okay 43,000 no way no Ang fans na yan, kahit pang 43,000 sa pila, aba, naka-jackpot pa rin ng ticket. Wait, should you refresh? Kahit nagpapanik, naka-score na rin. Ang ticket war na yan ng fans, documented online. Ang ilan, aba, nag-computer shop na para sa mas mabilis na internet. Kahit pahirapan at mahaba-haba ang hintayan, walang tatalo sa pasensya ng isang K-pop fan. Dahil kapag na-secure na ang tickets, iba ang saya. Lalo pat itong unang world tour ng global K-pop group matapos ang kanilang military service. Kaya naman para sa mga ARMY, chance na ito para makita ang kanilang idol na sina Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Lalo na para sa mga Pinoy ARMY dahil isang dekada na noong huling bumalik dito ang BTS. Dahil higit milyon ng fans, sold out ang pre-selling tickets. Pero kung may mga nagwagi, meron din namang hindi sumakses. Gaya ni ate na sumaktong kaka-take off lang ng kanyang flight habang nasa waiting game. Ang Arirang World Tour ay may 81 shows across 34 cities ayon sa Big Hit Entertainment. Nakatakda ang concert sa Pilipinas sa March 13 at 14 sa 2027. Bago ang concert, maglalabas ng album ang BTS sa March 20 this year na may title na Arirang. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Pero next year ka mo? Next year, March, dito sa Pilipinas. Magkano kayang ticket? Yun na nga. At makakakuha ba tayo? Ayun, oo. Pag Army ka, hindi mo na iisipin yung presyo. Ang mahalaga, makakuha, no? Tsaka ang tagal kasi nilang di nag-concert. Dahil di ba nag-military service. So, ito yung comeback concert nila. World tour pa. Hindi sapat ang isang araw dito sa atin. Baka kahit isang linggo, mapupuno yan. Kailan kaya magka-comeback ang BTS yan, di ba? BST. BS, Maganda yun, ha? BST and Company. Reunion. Uy, panahon natin, menudo.
Parang Alam ni mo? Lea Salong ngayon, di ba? Ako Backstreet Boys. Uy, alam mo ba yung menudo? Pero alam Kakatapos mo. lang. Ricky Martin. Oo. Di- Pinapanood ko yun. Talaga? Galing pa akong Bulacan. Army ka rin ng minuto. Oo. Ayos Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.